Napabulong ako dahil sa sinag ng araw, na nagmumula sa bukas na bintana namin. Napakislat tuloy ako dahil sobrang sakit ng sentido ko. Ano nga ba ginawa ko kagabi? Napaikot ko tuloy ang aking eyeballs nang dahil sa kakaisip. Ngiwi ko, ano nga ba ang ginawa ko kagabi? Oh shock, dagli akong bumangon mula sa pagkakahiga sa matigas na papag. Huling natatandaan ko ay umiinom ako sa minibar, kasama iyong lalaki. Hindi ko tuloy maalala pangalan nun, basta iyon na. Pero paanong nasa bahay na ako? Bakit? Teka, ba't wala akong damit? Agad kong sinuri ang ilalim ng kumot, na nakataping sa aking magandang katawan. Wala nga, maliban sa panloob ko. E asa na yung gown na suot ko kagabi? Kinabahan tuloy ako't dagli kong nilinga ang paningin, kung meron ba akong kasama. Iyon bang kadalasang mangyari sa drama, iyong one night stand ba iyon? Nako kung totoo nga. May nalangigan akong isang balto ng katawan, nakatalikod ito sa gawi ko. O Diyos ko, huwag naman sana. Bulong ko sa loob-loob ko. Sobrang kaba na ng dibdib ko, at kahit anong pilit kong balikan ang nangyari kagabi, wala talaga akong maalala. Nang may isang boses na pumailan lang sa buong bahay namin. Maliit lang kaya ang bahay namin, kaya sinakop talaga nito ng boses sa kung sino itong mapangahas na natulog sa tabi ko. Sunod-sunod na lunok ko sabay sigaw. Inay, sigaw ko na mabilis tumayo, at hindi inindang wala akong damit. Dagling kong dinaganan ang lalaking nakitulog sa amin, at walang prenong pinaghahampas ko sa kung ano-anong bagay na mahagilap ng palad ko. Sino ka? Bakit ka dito natutulog? Ito ang bagay sa iyo. Hinampas ko ng libro ang ulo nito, habang nakadagan ako sa ibabaw nito. O ito ang bagay sa iyo. Hampas kong muli. What wrong with you? Stop it! Reklamo ng lalaki sabay harang ng dalawang braso, upang depensahan ang sarili. Huwag mo akong mamura-mura ha, anong ginawa mo sa akin sa katawan ko? Sambat kong hindi pa rin tinigilan ng hampas ang lalaki. Oh calm down. Mariin rin itong napamura. Nang marinig ko ang boses nito, ay parang pamilyar, kaya napatigil ako sa paghahampas. Ano bang problema mo? Patuloy nitong nakatitig sa akin mula sa pagkakahiga. Sunod-sunod ang lunok ang aking ginawa, nang tuluyan kong nakilala ang kaharap. Nanigas ako sa ibabaw nito, at wala maski isang salitang namutawi sa labi ko. Hindi ko alam kung gagalaw ba ako o manatili na lang sa ganung posisyon. Nakadagan lang naman ako sa amo kong asungot. Take note, walang ibang topping ang katawan ko kundi ang panloob ko. Ito rin ay nakaurong at nakatitig sa akin, sinuyod ako nito ng tingin mula sa mukha pababa ng pababa. Kita ko ang paglunok nito, pagkatapos nitong suyurin ang katawan ko, mula sa pagkakadegan ko sa ibabaw nito. Sa ginawa nito ay bigla akong natauhan. Pinamulahan ako't parang nakuryente, marahas akong umalis sa pagkadagan dito, at mabilis hinablat ang kumot at tinabong ko sa aking kahabdan. Shanghai ka talaga Molly, mag-isip ka nga, saway ng kabilang bahagi ng utak ko, sabay na pahalukip-kap ako sa isang sulok. Hindi ko magawang tumitig dito ng derecho. Rinig kong pagkislat ito, sabay sapaw sa noong nataman ng libro, dahil sa kakahampas ko sabay bangon mula sa pagkakahiga. Napakagat tuloy ako sa aking labi dahil sa sinapit nito. Aba, kahit na, malay ko ba naman at saka patas lang no, paano kung tama ang aking hinala aber? Pinagkiskas ko ang aking magkabilang hita, baka may masakit sa parteng ito, pero parang wala naman. Maya-maya ay biglang bumungad ang nanay ko, sa silid na kinaroroonan namin. Ano ba ang nangyayari dito? Salubong ang kilay nitong pabaling-baling ang paningin sa aming dalawa ng senior ito Luis. Enay ano ba kasing ginawa ng lalaki iyan dito? Nalukot ang mukha kong tanong sabay nguso kay Luis. Aba, mahiya ka nga sa sarili Molly. Kung makaasta ka parang wala ka sa harap ng amo mo, sambat ng nanay ko at dagling hinablat ang bisig ko, giniya ako papalabas. Kita kong ngunisi ang lalaki nang marinig nitong kinampihan ito ng inay ko, inirapan ko ito bago lumabas sa maliit na silid. Nay ano ba kasi nangyari? Inusenteng tanong ko habang tupi-tupi ang kumot sa katawan ko, nang sinapit namin ang maliit na kusina. Pinandilatan ako ng aking ina pagkatapos ayon. Sapol at binatukan ako nito sa dalang sandok. Aray naman nay, kislat ko sabay himas sa natama ang ulo. Nakakahiya ka Molly ha,
anong klaseng babae kat lasing kang umuwi? Ha, mabuti hinatid ka ng senior ito Luis mo dito. Nako, kung hindi lang kita anak kanina pa kita pinakagat ng aso, patotsyada ng inay ko, habang nakapamaywang sa harap ko. Pasensya na po inay hindi na po mauulit, nakangusong paghingi ko ng paumanhin sa aking ina. Inay bakit nga pala wala akong damit? Maang natanong ko dito. Aba, nagmamaganda, akala mo may nangyari sa inyo no? Sabi nitong akma na naman akong hahampasin sa hawak na sandok. Wala sa sariling napailag tuloy siya. Bakit nga? Pinamulahan ako sa sinabi ng nanay ko. Oo nga sino naman ako para patulan nito? Hindi mo naalala ha? Sa mukha ka lang naman sa suot mo. Pati damit ng senior ito mo dinamay mo pa, sagot ng nanay kong nakatiim bagang. Napangiwi ako sa narinig, ganun ba talaga ang nangyari? O ayusin mo na iyang sarili mo para makapaglakaw ka na, utos nito sa akin, dagling tumalikod upang may handa ang agahan namin. Anong oras na ba? Baka malate po ako sa klase ko, baling ko sa inang nakaharap sa kalan. Anong malilate? Asaan ba iyang kukuti mo ha? Holiday ngayon man ang holiday. Sabi ng ina ko na diniinan ang huling kataga, pinandilatan ako nito. O siya ayusin mo na iyang sarili mo, dahil ihahanda mo pa ang ilalako mo, at ako na may pupunta na ng palengke, pagkasabi nito'y padabog akong bumalik sa silid upang maayos ang sarili. Nako, kaya hindi ko na alam na holiday ngayon, sinabihan ko pa naman ang manong guard ko sa university na dadalan ko ito ng bibingka. Nalukot ko tuloy ang mukha, sabay pasok sa maliit na pinto. Bumungad sa akin ang senior ito Luis, nakatayo at nakaharap sa gawing bintana namin hawak-hawak nito ang phone, at nagpipindot-pindot. Oh lala, lihim kong sambit dahil lantad na naman sa paningin ko ang magandang hubog ng katawan nito, dahil hindi ito nakasuot ng damit pang itaas, at ang tanging suot nito ay ang slacks na suot nito kagabi. Siyan, cancel all my appointments today, some emergency came up, iyon lang at pinutol na nito ang linya, pagkatapos ay bumaling ito sa akin. Napalunok ako at napahigpit ang hawak ko sa kumot, na nakatabing sa aking katawan, kusang napahakbang ako paatras ang aking paa. Humakbang ito papalapit sa akin. Kaya kinabahan na naman ako, at hindi alam ang aking gagawin. Ay kainis tong puso ko ah. Patuloy pa rin ito sa paghakbang. Habang ako ay patuloy na humakbang paatras. Hanggang sa nasagi ko ang maliit kong bookshelf, at wala na akong ibang maaatrasan pa. Sunod-sunod na lunok ang aking ginawa. Kita ko ang pilyong ngiti na sumili sa labi ng binata, habang dahan-dahan pa rin itong hinakbang ang paa papalapit sa akin. Do you remember what you did last night? Mahinang tanong nito, hanggang tuluyan itong nakalapit sa akin, sabay dapo ang palad nito sa kahoy naming dingding. Pinikot ako sa gitna ng mga braso nito. Blanko ang aking ekspresyon na nakatitig dito, talagang wala akong maalala Pero sang damakmak na ata ng pawis, ang lumabas sa kilikili ko sa tagpo namin. You don't. Patuloy nito na halos magdikit na ang aming katawan. Dama ko na nga ang mainit nitong hiningang dama po sa mukha ko. Pambihira bakit ba kay bango-bango pa rin ito, kahit hindi pa ito naliligo at nag-toothbrush. Tuloy na asiwa akong sumagot sa tanong nito, dahil kagigising ko lang at wala pa akong toothbrush, pero in fairness hindi naman ako bad breath naniniguro lang. Wala sa sariling napailing ako. Bilang sagot sa tanong nito, titig na titig ako sa gwapong mukha nito, pigil hiningang nakatikom ang bibig ko. Kasunod ay ang pagtawa nito, pero mahina lang, tama lang na marinig naming dalawa, at hindi kasama ang nanay ko ha. You just dragged me into trouble, so in exchange you have to accompany me all day without pay. Napalunok ako sa narinig. Hindi naman tama iyon ha, at saka wala sa schedule ko bilang maid nito ang araw na ito. Ginawa pang business proposal ang nangyari. Oh boy, anong problema ng isang ito, at hindi ko talaga alam ang takbo ng utak nito. Ang hirap talagang spellingin ang kumag na ito. Teka, akma na sana akong kokontra, nang biglang pinigil nito ang sasabihin ko. Okay, if you don't then, babaan ko sweldo mo then. Ani nito sa akin mga ilang minuto din ang haba ng kondisyon binigkas nito. Sobra ata ang mga kondisyon nito, at hindi ko na naintindihan ang iba. Napasimangot tuloy ako.
Oo na sige na samahan na kita, nakangusong napilitang sang-ayon ko dito. Good? Hindi ka naman pala mahirap kausap, okay then, tura nito at mas lalong nilapit ang mukha nito, papunta sa gawing tainga ko. Ako naman na napaka-inosente, halos maglampasay na sa sahig dahil sa kaba, nanginginig na ang tuhod ko, at mas lalong napahigpit ang pagkakahawak ko sa kumot, baka mabitawan ko ito sa tindi ng kaba ko. Where is the bathroom? Bulong nito, namutla tuloy ako sa narinig. Bathroom, ulit ko, sang-ayon nito na hindi pa lumalayo. Bathroom. Pilit ng ngiti ang pinakawalan ko. Bathroom. Kakahiya medyo butas na ang dingding ng banyo namin, at kailangan ko pa magigib ng tubig, para may magamit. Anong gagawin ko? Bakit ba kasi nagawi ang isang prinsipe sa pamamahay namin? Napangiwi tuloy ako. Buga ko nang hininga ng mapuno ko ang isang malaking barrel ng tubig sa loob ng banyo namin. Sangdamakmak na pawis ang lumabas sa noo ko. Marahas kong pinahid iyon sa likod ng aking palad, pagkatapos ay bumaling ako sa pintuan ng bahay naming bahagyang nakaawang. Senyor ito. Tawag ko kay Senyor ito Luis, na nakaupo sa maliit na bangko sa may maliit naming sala. Maligo ka na Senyor ito. Imbito ko dito. Agad naman itong tumalima at lumabas. Napalunok tuloy ako sa nakita, dahil nakatupi lang itong ng tuwalya, at hindi ininda ang ibang kapitbahay naming naglalaba sa isang tabi. Narinig ko ang mga bulalas ng iba, dahil sa paghanga ng mga ito, dahil sa kakisigang taglay ng asungot kong amo. Halos lumuwa ang mga mata, at tululaway ang mga kababaihan sa kakatitig. Akala ko ay ako lang tululaway, umiipal din tong mga kapitbahay namin. Wow, ang gwapo naman yan Manang, saan mo ba iyan napulot ha? Sabi ni Wina isa sa malandi kong kapitbahay. Hoy! Tumahimik ka nga at ipagpatuloy mo iyang paglalaba mo dyan, huwag ka nang mangarap pa dahil akin lang iyan. Mahinang baling ko dito, napangiwi naman ito at padabog na muling nagkukusot sa labahin nito. Ang damot mo akala mo kung sinong maganda. Hikibat nitong nagkukusot. Aba, batukan kaya kita dyan. Nang gagalaiting sabi ko. Oo nasa iyo na yan hahanap na lang din ako ng kagaya niyan, nakangusong sabi ni Wina. Pagkatapos ay mabibigat na paang lumapit ako sa amo ko. Ano bang akala mo sa lugar na ito bitch ha? Pumasok ka nga sa loob. Bulong na utos ko dito, habang tinulak ko ito papasok sa loob ng aming bahay. Nagulat tuloy ito sa inakto ko, bahala ito dahil nandito ito sa lugar ko, kaya ako na muna ang boss. What's wrong? Nalilito na tanong nito sa akin na nakakibit balikat, sumusukong sumunod na lang ito sa utos ko. What's wrong ka dyan, ayusin mo nga iyang suot mo. Batbat ko sabay hagis dito sa isang short. Mabuti at nakahingi kay Sebastian, isa sa kababata ko, at kapitbahay ng damit panlalaki upang masuot nito. Maagap naman ito at daling nasalo. Huwag mo ngang igaya ang lugar na ito sa pamamahay mo, iba dito iba sa inyo. Kaya kung ano ang sasabihin ko dapat sumunod ka. At saka nandito ka sa bahay ko, kaya walang boss walang maid, patas muna tayo na iintindihan mo, singhal kung nakapamaywang. Okay fine, I will be a good boy, even just for a day. Sumusukong sang-ayon ito, na may kalakip na panunukso ang boses, sabay suot sa short na binigay ko. Nanayo tuloy ang balahibo ko sa buong katawan, dahil tumambad sa paningin ko ang malamatsyete nitong katawan, halos bumalandra sa inosenteng paningin ko, ang nakaanong na bagay sa ibaba ng puso nito. Ouch, it hurts. Reklamo ni Luis habang nilagyan ko ng ointment ang noo nitong may galos, dahil sa kakahampas ko kanina. Kaunti na lang, huwag kang magreklamo gusto mong gagaling ito o hindi. Babala ko sabay pinandilatan, at sige pa rin ang pahid ko ng ointment. Kita kong napakislat ito, kaya wala sa sariling ihinipan ko ang parte kung saan may galos. Bigla itong natahimik at naging formal ang mukha. Nobody did this to me, seryosong sabi nito. Hindi ako nagsalita at pinagpatuloy ko ang pag-iihip. When my sister died, ilang taon ay sumunod ang mga magulang ko. I live alone. There's nothing I can do but to accept the fact that this my life, no one cares me. Sabi ng iba perpekto ang buhay ko. I have money ngunit hindi iyon ang kailangan ko,
I just need someone who can understands, cares for me, malungkot nitong pahayag. Ewan pero sa narinig ko bakit parang nakadama ako ng awa para dito. Wala sa sariling napatitig ako sa mukha nito. Huwag kang mag-alala senior ito nandito lang ako, pag malungkot ka tawagan mo ako, andyan agad ako pero may bayad ha. Masiglang sabi ko. Nang marinig nito ang sinabi ko, bahagyang lumiwanag ang gwapong mukha nito at napangiti. Really? Panigurado nito. Oh, may halong iyong joke, pero, totoo yun, mayroon bahagi sa puso ko na gusto kong patawanin ito. Oo nga, isang ngiti ang binigay nito sa akin, sabay hawi sa ilang hibla ng bangs kong nagulo. Natigilan ako sa ginawa nito, titig na titig kami sa isa't isa. Napalunok ako ng laway na sinuyod ang gwapong mukha nito. Nang biglang bumungad ang ina ko mula sa kusina. Handa na ang agahan, kumain na kayo, at para makaalis na ako. Nagulantang tuloy kami, at biglang nailayo nito ang daliri na kanina ay nakahawi sa bangs ko. Isang tikhim ang ginawa nito, sabay baling sa paningin sa labas ng bintana. Ito talaga si inay panira ng moment. Ano ka ba nay, at biglang sumusulpot, nakangusong reklamo ko sabay tayo. Pinandilatan lang ako ng inay, pagkatapos ay binaling nito ang tingin sa binata. O halika na senior ito at para makakain ka na, imbita nito sa binata na malapad na pagkakangisi. Maagap naman ito at tumayo mula sa pagkakaupo. Opo inay, sagot nito. Napataas tuloy ang aking kilay sa narinig, inay. Aba, anong inay? Nang marinig iyon ng inay ko, ay bigla na lang ako nitong hinampas sa balikat. Ano ka ba babae ka, mahiya ka nga, ako ang nagsabi sa kanya na inay ang itawag sa akin. Galit na sermon ng inay ko. Aray naman nay, kislot ko sabay himot sa aking natamaang balikat, pagkatapos marahas akong bamaling kay senior ito, isang taghis na tingin ang pinukol ko sa gwapong mukha nito. Kita ko ang malalaking ngisi nitong nakasunod sa amin. Ouch! Bulalas nitong nakasunod sa amin. Nontog sa pinto naming maliit, sa tangkad nito sinong di mauntog. Daling napabalikwas si inay. Senior ito. Daling hinimas ng inay ang ulo nito. Okay lang po ako nay. Namamaktol na padabog akong gumawi sa harap ng hapag-kainan. Kainis naman tong si inay naging owa na. Sino bang anak nito ako o itong asungot kong amo? O senior ito maupo ka na, ani ni inay sabay lahad sa isang silya. Salamat po nay, magalang naman nitong sagot at naupo. Walang imek-imek na nakiupo na rin ako sa kabilang upuan. Pasensya na po senior ito ha, at ito lang ang nakayanan kong ihanda. May sinabawang isda at tuyo na may suka ang nakahanda sa aming mesa. Nahihiya ako oo pero aba dapat hindi ako mahiya dahil iyon lang naman ang nakayanan namin. Kita ko ang gulat nitong express iyon, siguro unang pagkakataon nakakita ito ng ganoong klaseng pagkain. Nayuko na lang ako at dagling kumuha ng kanin nilagay ko sa aking pinggan. Huwag po kayong mag-alala nay, alam ko namang masarap ka, dahil kayo ang nagluto nito, patutsyada ni Luis. Napangiwi ako, alam na alam talaga nitong bulahin ng nanay ko. O ito senior ito o masarap ka, sabi ng nanay ko. Ang inay ko mismo ang naghain ng kanin at ulam, pagkatapos ay inilapag ng nanay ko sa harapan nito. Nakangiti at masigla nitong tinanggap ang pagkain. Salamat po, habang sinimulan nito ang pagsubo. Naanimoy sarap na sarap sa simpleng pagkain na nakasanayan namin. Ewan pero kita ko ang mga ngiti nitong totoong totoo. Ngiting puno ng kaligayahan, ngiting ngayon ko lang ayan sa gwapong mukha nito, at parang bang hinaplos ata ang puso ko sa eksi ng aking natunghayan. Napayuko na lang ako at nagsimulang samubo.